Salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat nasundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Makatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, isa buhay mo, ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagkamatay ni Lazaro, may isang tao na nangyay nasa nakatira ito sa Betania kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagtula sa kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro kaya nagsabi kay Jesus, ang magkapatid, Panginoon, kaibigan mo, minamahal ay may sakit. Ngunit, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit. Nangyari ito upang ang parangalan ng Diyos at sa pamamagitan ito ang parangalan ng anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Maria, ng Marta, Maria at Lazaro. Kaya binagaan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaan ay sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga anak, magbalik tayo sa Judea. Rabi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong pagpipili? Bakit kayo pupunta na naman ito? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras ang hapon? Hindi natitisod ang lumalakad ng araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan. Natitisod ang lumalakad ng gabi sapagkat wala sa kanya. Nunugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon, boy, gagaling siya. Noon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ay tinutukoy ni Jesus. Ang akala ng mga alagad ay ang karaniwang pagtulog ng tinutukoy. Dahil dito ay maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ko'y nagagalak na wala na ako upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, punta natin siya. Si Tomas na tinatawag na ambay ay nagyaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Pagdating ni Jesus, nalaman niya, 4 na araw na nakalibing si Lazaro, may 3 kilometro ang layo sa Jerusalem at sa Betania. At marami sa mga Hudyo ang dumalang kina Marta at Maria upang sila'y alimin. Ang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aming kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin mo sa kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, ika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y mabubuhay ulit sa muling araw. Sa muling pagkabuhay, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. At sino ba ang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kaya.
pinaniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa iyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahan paparito sa sabi. Tumangis si Jesus. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria, at pabulong na sinabi, narito na ako, tawag ka. Pagkarinig nito, madaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus. Sanayon, naroon pa siya sa dako. Sa lubungan sa kanya ni Marta, sinundan si Maria ng mga Hudyo makaliw. Sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis pagdating ni Marta, ni Maria sa kinaroon ng Jesus at patilaka siya sa paanan nito. Panginoon, wika na, kung narito ka lamang, ay hindi sana namatay ang aking kapatid. Nambal si Jesus nang makitang tumatangis si Marta, si Maria, pati ang mga Hudyo kasama niya, at siya'y nagpahimutok. Saan niyo siya nilibing? Tanong niya, sumagot sila, Panginoon, halika iyo at tingnan niyo. Mangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi na nila, napaka-padilat na bulag ang tao ito. Bakit hindi niya nahaglangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling binuhay ni Lazaro. Si Lazaro. Muling napahimutok si Jesus dating sa libingan. Ito yung yungid at tatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, apat na araw na siya patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo, na kung manalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at nagbika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko. Upang maniwala sila, ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya. Lazaro, lumabas ka. Lumabas ka na. Lumabas na si Lazaro at pulututan ng kanyang panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ang panyo ang kanyang paa. Sinabi ni Jesus sa kanya, talaganin mo siya at nang mahalay. Mga kapatid, ito ang balak laban kay Jesus. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria at nakakita sa ginawa ni Jesus at nananalig sa kanya. Ang kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat nasundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Makatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, isabuhay mo, ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo.